Nakakatulong nga ba talaga sa katawan ang pagka-fasting o baka lalong makasama kapag mali ang paraan? Hey Castlemates! Ang fasting ay kadalasang konektado sa pagpapayat o sa relihiyosong gawi. Pero alam mo ba, may mga nangyayaring kakaibang proseso sa loob ng katawan tuwing tayo'y hindi kumakain ng ilang oras o higit pa na hindi madalas napapansin ng karamihan. Alamin ang epekto ng fasting sa ating katawan. 1. Cellular housekeeping o autophagy. Kapag hindi tayo kumakain ng 12 to 16 hours, nagsisimula ang autophagy, isang likas na proseso kung saan nililinis at nire-recycle ng cells ang sarili nilang basura. Para itong general cleaning ng katawan na nakakatulong maiwasan ang sakit tulad ng Alzheimer's o cancer. 2. Ang fasting ay nagsisilbi ding mood stabilizer. Ayon sa bagong pag-aaral, ang moderate fasting ay nakakababa ng neuroinflammation o pamamaga sa utak. Nagreresulta ito ng mas malinaw na pag-iisip, mas stable ang mood at mas kaunti ang irritability na parang natural na pampakalma ng katawan. 3. Good stress na nagpapalakas ng katawan. Tinatawag itong hormesis, kung saan ang kaunting stress galing sa fasting ay nagtuturo sa katawan na mag-adapt at lumakas. Parang workout, pero para sa loob ng katawan. Tumataas ang panlaban mo sa sakit, lalo na sa metabolic diseases tulad ng diabetes. Ngunit may hindi ka nais-nais na epekto ang fasting. 4. Kakulangan sa nutrisyon, nutrient deficiency. Kapag hindi balanse ang pagkain sa eating window, posibleng kulangin ng katawan sa mahalagang bitamina at mineral tulad ng iron, B vitamins at magnesium. Maaaring magdulot ito ng pagkapagod, pagkahilo at pagbagsak ng immune system. Kaya planuhin ang meals mo ng maayos at mainam ding kumonsulta sa nutritionist bago sumubok ng matagal o regular na fasting. Kaya minsan, hindi pala pagkain ang sagot, kundi pahinga sa pagkain. Magfasting ng tama para sa buhay na payapa. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe at sumabay sa kaalaman para sa mas malusog na katawan.